Naga City Public Market, but was rebranded in 2011 as the Naga City People's Mall. Remember, in 2011, nagpuo na itong invasion kadarakunang malls. Nagpuo doon sa CBD2, itong takulang ng Color Blue Mall. I would not mention katakumpitin siya pa. Okay? And through all these changes, our Suki stand by us. A special bond exists between our customers and the many storeholders, vendors, workers, and dedicated MEPO employees and volunteers who have made its market day a memorable experience. Tonight, we proudly honor this enduring partnership by bestowing the Harigi, Panalmingan, and Legacy Awards to select stallholders, vendors, and workers, and the Husay-Dusay Tinggala and Loyalty Awards to outstanding MEPO employees. Tonight, as we start the second edition of the Harigi and Husay-Dusay Red Carpet Awards, it is my distinct honor and privilege to welcome our awardees, together with their families and association officials and members. We honor also our guests, especially to our keynote speaker, Sir Magno Honang III. This is not sir, para ma-recognize ka. O pagkatapos, si Sir Magno Honang. He's the founder and, thank you sir, Chief Executive Officer of Nuenca Technologies Incorporated, as well as Tindahan Tapat, Hungry Litnas, and Community Mart. And Sir Magno, for all you know, we cherish till today your story of struggles and successes of your pioneering businesses, and indeed you inspired our community, the Naga City People's Mall, especially during our vision. Kaya di po makanalas, ikaw po giraray pipigitaran. Pagkata po giraray sa Sir Magno. And also, we welcome Sir Ansel Manyo. Sir, please stand. Whose effort of introducing innovative programs and services. Thank you po sa Naga City People's Mall. At yan po, maabot si Mayor sa satuya pong padangat, asin padagos na mapadangat sa satuya pong komunidad. Ang satuya pong Honorable Mayor Nelson Ligacion, at the same time, Congressman-elect in the 3rd District of Camarines Sur. At yan po, maabot si Mayor, at yan po lang sa parang. And also to our supportive city officials, ngayong ligling, and to our equally supportive Mayor-elect na mapadapos ng pagpadangat sa satuya po, si Honorable Lenny Robredo. Hopefully po magagot man. Of course, she's the former Vice President of the Republic of the Philippines. And also to MEPO's management partners, the men and women of the Naga Market Storeholders Federation, represented by our President, Maray Nabanggi po, and welcome. Thank you so much, and Mr. Florenda, for that inspiring information and for your continued leadership and support for our market community. Before we begin tonight's celebration of excellence and service, through the second Harigi and Husay-Dusay Awards, let us first take a moment to reminisce, to look back at our very first awards night. 2019 marked the very first Harigi Awards. Let us now revisit those meaningful moments and celebrate once more the spirit of the very first Harigi Awards.
We look back at where it all began, the first Harigi Awards, and the stories that inspired us. Now it's time to meet this year's awardees. Let us now watch the ABP featuring 2025 recipient of the Harigi and Panalungan Awards. Ako po, si Mrs. Lilian Consuelo Orbis, ngayong aking Rosary sa Conservation Office. Nagpila kami ng kami sa market, sa second floor market. Ang store name, Orbis Food Shop. Makan may ganyan, 50 years na ako sa market. Ang dati kaya, ang kaligayan alam po ang ibang industry. Tapos kaya si father-in-law, ang sabi na alam ko, pinagtamang naman ako. Tapos, pinag ko na ang ganitang sa market sa Katmina. Nung nag-12 kaya ako, balik na niya ang kapitan, may pinagita akong gamit para magbuo. Nag-buo na only 2,000 pesos, tapos natalago ko. Mas kaya naman ito pag-buo na nagkalikot naman, hindi ko. Dahil sa gusto niya ito, sa pag-tulat ng gano'n, nagabakal na ako ng house nila, pinagdadaan.
para sa furniture. Nagabaan dahil sa pulo sila yun. Kaya ang hanip ko, nang sa ito, doon ang ibawa ito. Si Rosemary, nagklase sa Ateneo, sa Kasigoso, sa Ateneo, Commerce Center. Sa ngayon, sila ng luwaan ng nagkakaw sa Ateneo. Isa kasi nga, kahit natawag mo sa mga aking ang yung presto, gusto ko mag-alaman kayo sa mga nagdagdag ng ibang bukswa, di ba, na pag-ibo ng mga yung Larissa, yung ano yan, ang pongri, para magdagdag ang pang-negosyo. Ano naman po ang mga pangyayari o istorya na nangyari po sa NFP? Naging po ko rin mo. Pero ang tangiwan ni Andrew, ay naglalagisilan ako pa. Ay, ano ko. Kaya mo, kaya sa mga kaya kang pagmilihan. Ay, kaya kang naglulan mo. Sabi naman ang doon, nagtatama na sa mga araw na nagkagasa ko. Kaya ka lang na ito. Ano po ang mga halagang prinsipyo na sa inyong pagpuntusan sa pagnegosyo na pwede mo pong ikagalang sa mga kobe or sa mga baguhan kong Basta yung statement sa mula, kaya nagbigamit ang mga ganituhan, dahil klase na ikataon sa mga pagkilin. halimbawa ay gusto lang magnegosyo, ano na ang i-advise mo sa kung ino pong mga dapat na mga steps para maging successful po ako sa negosyo? Mas ikadikit ang kapital mo, kaya ang ginagawa. Talaga kung gusto mo, kung sa lupa ang negosyo, hindi mo ang mas mataagin at maray talaga sa iba. Nag-abot at yung 15 years sa supermarket, ang pagkula, nalamat ka at yung alas 2 ng maaga, pag-abot niyo ang area. Ang tsaka, grabe, kasi may ganito, maski may allergy, may ubat, talagang mapalig sa market dahil dito ang hanap ko yung nagbunga man ang sakang grabing sakripisyo na naman na natin mga after days nagpilas ko sa mga hundreds mga pamangkin ko nakailang pusi mga maku-apo ko naka-stay na ako nagkakaroon kaya naku-apo man siya pagkabos nila sa buhay siguro mas ni grabe ang sakripisyo. Kaya ang encouragement ko sa tao ko, tsaka, maski ano ang lamamati, ang patataya, magtsaga, siya ang pinagpintas, kaya ang pinagyan sa akin, para makuha ang maraming buhay. Truly inspiring. Many of them spent 40 to 50 years in the market, selling and serving their community. Their journey has not been easy, marked by early mornings, long days, and countless sacrifices. But through it all, they remained steadfast. To deepen this moment of reflection and celebration, we now call on someone whose words continue to inspire and empower. Ladies and gentlemen, please welcome our keynote speaker, Mr. Nakno Edilberto Conant III, with a warm welcome round of applause, please.
Good evening, everyone. Before I read my piece, I'm very happy to be here tonight kasi po na bigirumduman ko kang pandemic, ako mismo ang nagsakat sa public market para makaulay sa mga vendor owners and stall owners para duman sa community market. Takot gabos ng mga tao po sa opisina magluwas because of the virus. Pero igsaro-saro ko po sa mga stall sa taas, karamihan, siraan, gulayan, prutasan, para eksplikaran na pipicturan ko ang mga produkto nila, ilalaag ko sa app, kangani na ang mga tao sa Naga makaka-order kan mga produkto kang Naga City Public Market and may deliver sa inda. Pag di ko kasabago, nag-flashback sa kuya si experience ito. Fast forward, tinapos na po si Community Mart, tapos naman si pandemya. Pero sinabi ko rin di sermon na magayon na balikan ang ideyang ito because ini ang sarong negosyo sa Naga na dakula ang potential. Sa inkaman makaka-order ning sararuan lang, may balik ka na, may sira ka pa, may karne, may samod, may sangkaka, may arnis pa, saka tirador. Hindi lang yata yan pwedeng mangyari. Sa Lazada, pag in-order ka ito, kanya-kanyang delivery fee ito, magastos sa delivery fee. Ini-imagine ko po talaga na ano daw kung ka-post digging stall, yaon lang sa sarong app. Kangani na sa sarong order ko, may karne, may sira, may manok, may samod, may body, may sigit, may sangkaka, may arnis. Pero ang delivery fee ko, sarot sana. Sa hiling ko, maklik kung pagkakarabanan. Thank you very much for inviting me tonight. So, the awardees, feeling ko sermon, mas inspiring ang istorya nila kaysa sa istorya ko. Sa totoo lang. I wrote this piece to focus on perseverance and resilience and the power of try again. Pero honestly, si istorya ko kang awardees yata ang mas magayon na hanap ko ng inspirasyon kaysa sa babasahon ko. Nonetheless, salamat po sa pag-imbita sa ko sa banging ini, and let me read my message to everyone. When I look at you, a room full of current and aspiring entrepreneurs, I see the drive, the vision, and perhaps some of the sleepless nights that I know all too well. Today, I stand before you as the founder of Nueca Technologies, Inc., also known as Tindahang Tapat. Di ko lang po aram kung nadamog na ninyo. We are an e-commerce platform, ganun Lazada or Shopee. Nahali sa isip ko na sa mga awardees pa, 40 years, 50 years, I can't help but admire those numbers. Representing years of dedication, countless challenges, and relentless pursuit of a vision. You might look at these numbers and think, matibay ini si Magno. He has built something big and something very substantial. In many ways, we have. But the punchline and the raw truth is this. Despite building a company that serves 20,000 sari-sari stores and providing livelihood for 50 employees, di pa man giraray po ako maka-afford magbakal din sa deli kong harong para sa pamilya kong apat. Siguro pangalas ka mo. Ang simba is pareho man sa eksperyensya kang mga award ninyo na nabanggi. Iniinot ka kaya na makauwan ning maray na buhay
ang mga tao dati. Kaya minsan, araw sa kaso ko, huri ang pamilya. This is not a complaint. Dahil man po ako nagreklamo na dahil pa ako nakakabakal sa diri kong harong para sa pamilya ko. This is not a complaint. It is a real testament to the journey of entrepreneurship. One that is far more complex than the headlines often suggest. It's a journey fueled not just by ambition, but a deeper purpose by willingness to push through failures and a kind of resilience you can only truly understand once you have lived it. So mga hobing ikdi, sa hiling ko, ay panindugayo may intindihan. Pero si mga awarelista, sila ang magayon habutol kung ang sinasabi ko, totoo o bako. For 15 years, I thought my path was set. I was a computer science graduate, and I found purpose as a teacher at the Ateneo de Naga University. It was a life dedicated to shaping young minds, sharing knowledge, and preparing the next generation. I was comfortable, passionate about education, and believed that my contribution would come through the classroom. But within those classrooms, I began to see a recurring and heartbreaking pattern. Year after year, I watched our brightest and the most promising graduates, the very minds we nurture, consistently leaving the cities. And they go to Manila, they go to Singapore, they go to big cities to sought for opportunities. They sought growth, and in doing so, they created what came to seem a devastating brain drain for our local, for our city, provinces, and the entire region. We were stuck in a cycle of poverty, losing the very talent that could uplift us all. It was a profound frustration. I looked at this problem and I realized that I could not remain being a teacher, observing the same cycle again and again, again and again. I had to do more. I had to take the driver's seat, and I said, I want to become an entrepreneur. My first venture, however, wasn't what you see today with Tindahan Tapat. My first attempt was an iPad and Android tablet mobile point-of-sale system. Ito po pagang tigpa-punch mo ang tigpapakan sa imo or tigo-order. We built it as early as 2011. I saw a significant opportunity to bring modern, efficient technology directly to local businesses, believing that if we could streamline their operations with cutting-edge point-of-sale systems, they could truly thrive. We poured our energy, our limited resources, and countless hours in developing the software. We were convinced that this was the answer to helping the small and medium enterprises in our region in order to compete effectively. But the reality of entrepreneurship, especially here in Bicol and the surrounding provinces, soon hit us hard. Despite our dedication and the quality of the technology, the venture ultimately failed. And we had to close our first venture at the end of 2017. Why? The reason was simply too hard for me. Number one, the BIR during that time could not even accredit that innovation. They are used to the Windows-based CPU na POS. We were offering iPads. Second, the mobile devices in 2012, 2013, 2014 were very expensive themselves. The iPads, they were prohibitively expensive for most small businesses. And crucially for all, any cloud-based solution, the internet that time was painfully slow and also expensive.
Perhaps most critically, we faced a fundamental misalignment with the local market. For many establishments, especially those paying minimum wage, the investment in cutting-edge digital innovation like ours was simply not a priority. It's not even feasible. We were offering a solution that the market wasn't ready yet. They are not yet willing and are not yet able to adapt. It was tough but humbling lesson in market readiness. Timing and understanding the ground truth of our local economy was a humbling lesson for me. I learned po na dawa pala malumpeton ang innovation mo. Pag napaamay kang maray, dahil siya mapato. The failure of that first venture in 2017 left us in a difficult situation. May 15 na po ako katong empleyado and they were all dedicated. Ang pinakamagabat is, paano ko sasabihin sa inda na masarado na kami? Many nights kami kang agong ko, pag take off na ang ilaw, iba ang isipan nito. Pag take off na ang ilaw, madadamog ko siya na may dikit pong hibi. Because daily aram kung saan kami makuha ang pangpasweldo sa mga tao. Pag nadamog ko na nagaro may singhot ng sipon, madukot na po ako sa iya and then sasabihin ko na basta mahanap kita sa aga. Pinagkakasya ko ang sweldo ko sa Ateneo as teacher, nagra-racket po ako ng website design, tapos dikit na pangmutang para itong 15 tao dahil mawara ni trabaho. We shared so much, we worked so hard, and I felt profound responsibility to my 15 people. So the immediate challenge became, how do we find ways to restart, to build a new venture when the truth was we had absolutely no money left. And to complicate it, si mga regalo mi po sa mga kasal, nagkagaramit mi na ni Agong. To make it more difficult for me, especially for my wife, US citizen po kaya siya, and give up niya itong citizenship niya sa kasi pagiging ng nurse dahil sa pagkamuot. Pero mayroon na siyang babalikan. Kaya, she stuck with me. I felt like hitting rock bottom, but sometimes when you're at your lowest, help appears at the most unexpected places. A guy named Olivan, a friend of mine, saw that I was struggling, and he said, I will help you. What do you need? I said, mayo na akong pang-start na kapital. And so, he generously helped me and he offered to fund me to try again. This lifeline gave us a flicker of hope, but then came the crucial question. With this money, anong gigibuhon ka kung dahil na kita magiging iPad POS? So we gathered the team and thought about many ideas, and we decided, let us recycle our skills. Let us revisit an old idea in the past, which is the sari-sari stores. And that's when the idea clicked. We realized the vast untapped potential of the humble sari-sari store. What if we applied our digital expertise and our learnings from the previous attempt to empower them? We said, let's apply that by building an e-commerce platform specifically for sari-sari stores. In other words, we'll build a Lazada or Shopee, pero ang mga nagsashop, sari-sari stores. And that in 2018, it became Tindahang Tapat. It was born not just from a new idea, but from the ashes of past failures. Fueled by loyalty, friendship, and renewed understanding of what our local market truly need. When we first approached the sari-sari stores in Naga City with our prototype, honestly, masakiton po siya. After our previous experience, we were prepared for challenges. But the immediate hurdle was unexpected.
Dahil po nagtitiwala sa muya sa mga sari-sari stores. They thought we were a scam. So convincing them was very difficult and we had to try hard. But we learned a lot from our past. We knew we had to remove the barrier to adoption, so we designed a system to be entirely risk-free to the sari-sari stores by saying, 1, it's 100% free delivery. 2, strictly cash on delivery. Please try us. You have nothing to lose. And when the first few orders went through, when the next day delivery arrived precisely as promised, they started trusting us. And they held the goods in their hands before paying a single peso. Their skepticism began to melt away. They were genuinely surprised that we were legitimate. From that day on, those initial stores did not just try once, but they became loyal customers. They continued ordering from us often 3 to 5 times a week, especially with smaller sari-sari stores who found immense value in not having to leave their shops to restock. We started with a handful, perhaps 5 to 10 initial customers. But through their positive experiences and the power of word of mouth, the number grew slowly from 10 became 20, then 30, then 50 stores in Naga City. And from there, they say, the rest is history. This organic growth, fueled by trust and genuine value, was the first profound validation that Tindahan Tapat was on the right path, building on a solid foundation of serving real and immediate need. The initial momentum was incredibly encouraging. In fact, the steady growth from 50 customers continued. And in a span of 1 year, by 2019, we were already serving 200-something sari-sari stores in Naga City. And then something happened that hit us all, the pandemic. The pandemic suddenly changed the landscape. Suddenly, movement was restricted, people were afraid to go out, and for sari-sari store owners, traditional resupply routes became very difficult, if not impossible. It was challenging for everyone, but ironically, Tindahan Tapat became even more vital and popular. With limited options for resupply, store owners turned to us for necessities. And we grew to serve several hundred malls across the city and in the wider Bicol region. The unprecedented demand during the pandemic made us realize something profound. If we could do such critical support during crisis, and if we need this to be widespread, perhaps it's time to expand our reach. We discovered that our model wasn't working in Naga only, it was also a solution needed elsewhere. And so we did, and took the lead. We expanded in the neighboring provinces of Camarines Norte. Our initial expansion focused on urban centers from Naga City in Camarines Sur, and then we expanded to Camarines Norte, and then Quezon Province, followed by Albay, Batangas, Cavite, and ang pinakaharayo na po is Isabela, north of the Philippines. 3 weeks ago, we just opened our most recent expansion, which is in the beautiful province of Palawan. Now, fast forward today. We are incredibly proud to announce the profound impact of this growth. We now serve 20,000 sari-sari stores across 8 provinces in the country. These hard-working sari-sari store owners are now able to access vast assortments of paninda, about 1,000 to 3,000 products to choose from. Beyond just availability, we deliver tangible benefits that are able to help them save significantly because of our free delivery. More importantly, we brought convenience and peace of mind right to their doorsteps. Store owners, especially those with young kids, can now stay at home and focus on their families and business because they no longer have to go out to shop for inventory.
We look forward to continuing our growth and expanding to more provinces in Visayas and Mindanao. And now, we look how far we've come from our initial steps here in Naga to reaching many provinces outside of Naga. It is easy to focus on the triumphs. But behind every success story, there are countless moments of learning, adapting, and most importantly, trying again. This journey hasn't been smooth sailing like any ambitious endeavor. It's been filled with share of hurdles, unexpected turns, yet has consistently driven us forward. It's about learning from every setback, every challenge, and transforming into fuel for another attempt. And while our dedication and hard work have been paramount, we must also humbly acknowledge the role of good fortune. Minsan po, akala ta, ini ang sa experience ko, akala ta, ang tibay sa katali, enough na para maging successful. Sa experience ko po, sigurado man ako pag hinapunta si mga awardee, ang totoo is, mayong garantiya na magiging successful kita sa tali, saka sa tibay sana. May kaipuhan na third ingredient. And the third ingredient is luck. Dikit na swerte. As we continue our journey venturing into new territories in the Visayas and Mindanao regions, that commitment in trying to again will remain in our compass. It's a personal lesson I will carry with me outside of work. While I may not have my own house, not yet, the same resilience, the same belief in putting the work and trying again guides me. Sabi ko nga ni, pag nag-fail, try again. Pag nag-fail ulit, try again. I think, ano man ang choice, kung makulipon ka ni kaka-try again, ultimately, what choice does the universe have but to make you succeed? Let's embrace this spirit, knowing that every effort, every renewed attempt will bring us closer to our shared vision of empowering lives and building a stronger future, not only for ourselves, but for our children, our people, and our country. Human effort and intellect is not enough. Let me repeat that. I'm 45 years old. Of course, our awardees are way more experienced than me. But even at this age, if there's one thing I really discovered humbly, it is human effort and intellect is not enough. The final ingredient for success is the grace of God. Thank you all, and may God bless everyone today. A powerful message on business leadership, excellence, and legacy. Thank you very much to our keynote speaker, Mr. Magno Edilberto Conag III, for those inspiring words that truly uplift the spirit and honor the heart of service. Now, ladies and gentlemen, let us now watch the AVP featuring the 2025 recipient of the Panalmingan Awards. Ako po si Corazon Alesa. Ako po pala si Abby Sanchez. Ako po si Mrs. Imelda Albero. Ako po si Romeo Antonio. Ako po si Lemia Inunuevo. Ako po si Corazon Diaz. Ako po si Adelina Agitang Robia. Ako po si Ramiro Hingrubia. Ako si Nelva Ruiz. Mr. Cesar A. Antonio. Ako si Dolores O. Alakdan. Ako si Maya Ulumio. Ako po si Isabel Evangelista. Saan ako kaya buhay daraga pa? Namasukan ako. Pero din hindi ako itinuring katabang. Naman ako naganoon,
Kasi suna-estaran ko, may mga negosyo man. Pagkulit-kulit sa naga na kaigwat ng pamilya, yun na to siya ko. Sarap man ang negosyante. Pareho kami mahilig sa pagnegosyo. Ako nagpulo ko sa kuya para magpunin sa kuya sa tiling. Yung po sa kuya magurang. In order ko ka allow ko sundan ng negosyo sa public market. Ako pa yung public market kang panahon. Kuya parang ginapot ko lang ng kamay. Way back 1950s. Ang nagtulog po sa kuya para magkaiba ni sariling negosyo. Pag po, iba po, kami ni siguradong source of income araw-araw para sa pamilya ko po. Pangarap po na ang aking po makatarapos man ng pag-aaral. Kung bago ka kami kasalon, ulayan yung magago na matindahan sa nakabili sa market. Nakalikong kami 850 kang panahon. Yung ang primerong tindahan ka ito, patag, nyog, sa mga kamote. Sino po talaga, nag-i-risk ko at nag-one kami. Kung hindi mo nag-busy, para na po, nagbantay mo siya sa tulong. Nagbantay mo na para mag-take on the experience. Ang hali naman, tayo ko sa experience. Gusto ko yung mga ang ministry sa kalito. Na-chingkuan mo mga kalakan, may makanti. Naklayan mo. Si mga kadibisiran ni Siyempre, mulang sa puhunan. Ang panahon, ang PNB sa Bicol Saving, nagpapautang, nag-abasip pa na ang siguro, wala na ay nakakabarayan, natundo na stock. Ilabot ang pamiling kasolo sa kanya niya. Yun ito si Beneficina na nakakaya. Ibot ko sa kadibisiran ni kami nakasulok po. As din, mga kami maranginan ko na. Nag-aisip po kami mga 1987, ganito. Nagkaigong po kaming kasulok na nakulay sa market. Kaya po, nasulok sa tindahan. Sa baba na po kami. Simple po nasulok, dahil nahahanap ang tindahan ng mga dating customer. Siguro po kami naman magbuong mga tulog ng pansit na, naubos yung sa mga algam, na dati, nakakatayin pa kami, itong bigli pa kami sa itaas. Itututukan ko pa sa kuya mga paninda. Di ako nagpaparahali-alit dyan sa kuyang tinda. Saka ikadura po, ako lang pasensya ko sa mga suki, pero ilang naka-smile. Inaamigit ko po sa mga suki para magbalik-balik sa ko. Sikreto ko, mali honesto lang ko. Bako ang madala, dahil kung nagbibig tayo sa kapwa, yun lang yan. Ang yung magandang ka, number one. Ang sinasabi mo, kahit paano panindogan mo. Halimbawa, nag-utang ka, kaya mo bayaran within 1 month or 1 week. Dapat, maano mo yan. Dako na ako ni na kabisto, dako na ako ni na makukuha ng mga paninda, maski utang, pero nababayaran. Girumduman mo si tara mo. Number one, matyaga. Nagunay nga magtyaga pa yung papa. Sarap sa mga pinakalagulang pangyayari natin. Kumalik mo, yung tutulong. Pagkasulong pwede sa second floor. Pagkasulog din, yusun ang makita pag-amang balikan ko. Tapos sira. Sabi ko magkakasulog ang sira. Grabe talaga. Ito, tulong tindahan na sa namadali ng abuton ang tindahan ni. Baka niya ako magbaba ang kalahin. Sigurado yung makausap kayo na. Kaya, grabe ang kaalitan nito ito. 2 bisis ka na sa hindi. Naubos ka kita. Hindi rin na. Nakabakay kami tutudukan, basta nakaharap kami na yung mga scholar sa UTV man, saka yung sa UST Nursing, si babae ko. Kapag kami pagpaharong, nakabakal ako ng inimban sa katra. May apat kaming aki. Nakatarapos na sila. Ang primero, si Arnold. Nagtapos siyang management sa Ateneo. Yaan mo siyang minyan sa Uman. Ikadua ko si Gilbert. Tapos siyang IT. Nagtatrabaho siya sa sa Makati. Tapos ay ikatulog ko. Tapos na siyang environmental science sa video. Ang bunso ko, tapos namin
siya niya nagtatrabaho sa Sunderland. Ang difícil man sa pagtinda ni kami nung bumilon, hindi kami ang Diyos. Namatay ng pag-Diyos, at isa na. Ito sa Diyos, pagkasipilit, at isa na sa pag-Diyos. Sa pagninegosyo po dito sa market, pa-eskwela ko man po sa mga ate ko. May apat po akong ate. Sabi ko maanik ko, nakatapos ito. Sa dahil naka-high school lang na nag-amay. May doon po akong physical therapist. Akong sarap man na nurse. Ito po, ate kong dahil nakatapos. Malaglaw man po sa politics. Yun na yan, nakagawad man po siya ngunyan kan igualdad. Nakapakala kaming daga, tapos ipatulokan ni Manhabong. Basta mo niya po, nagpaka-eskwela po ini sa mga apo ko. Mayroon ako, kapatapos nung simuto ako tapos ng kantansi, tapos itong sarap tapos ng nursing. Sa kasi iba po, parating din sila sa ASEL. Siya na po nang katong pisto ko, katong panahon. Dapat po ang nabigyan ko sa kuya, yung sa kuya sa mga. Primero po, ang apat ko pong aking lalaki, napatapos ko po sa pagpa-eskwela. Kasi nakakondisyon man ang awesome love. Kasi nakabakal man ang sarang auto ng van na yung mga bagong gamit kong service sa Pamanila. Siya pa ko pong aking nakatarapos man sa Ateneo. Graduwa ko po, nagtapos man yung CPA. Sa presente po, nakatrabaho man siya sa CC Boris Bilayo bilang senior manager. Ikagawa ko po yung nakaraang sa Tunta. Pero igawa siya sa liang auto na gagamit niya para mag-grab siya. Kaya ito ba nag-grab? Then ay katulog ko kumapit, naman po sa Dubai bilang technician. Then ay kapat ko po ang pinakabot ko. Registered nurse sa Dubai. Lahat na po sila may pamilya. At may wala po akong makuha ko. Nakapatapos sa pantulog ng api sa kanila. Pagkarekono siya. Si matuwa ko kaya HRM, Banyo, teacher, si Panagulong ay hindi. Asa mo yan mga ate, nagtigay niya na nakatapos ng college, naka-eskwela ng mga asin, asa mo yan harong, munyan o kinama. Tapos, dati makamini sa sakyan, sa pagparatsakit mo lang yung isa, naka-city people's mo, nagkaiwa makamini sa sakyan sa mga. Ikaw man po ako ng Graceland sa Limbanan. Saka nakapagpundar mo ni harong na basta burubong galaw mo na sa din. Saka may nakaplan mo kami din sa sakyan, brand yung Kuyan Van, para niya ako double purpose. Pwedeng ipang-sahod o pwedeng rent-a-car. Pwede na, sabi ko lang sa mga masamulong na negosyo lamang ang mapapalun mo nila pa rin ay kung may kalidad. Tamanin ba na rin mapakalitan ng paraan? May pizza tayo kitang honest business policy. Kaya ang tiwala sa kapwa mo, dapat tulong sa tapos, everyone, may pagkamo sa trabaho mo. Nagain mo ba yan? Dapat lang kitang Holy Spirit. Dahil hindi kita magparasimangon sa mga kapapakanta at karang kaintarins kitang dakon. Tanarin ang mga pagpero ko, mga kalit-malit na rin basta mag-uot. Pagkat kinini, maray ka sa customer. Number 1 yan. Maski halin doon sa tuloy, katutuyon na naman niya kita kitiya, tama, maray niya itong pagputan. Nakakatalog niya kita. Bako, importante yung number 1. Pag-apos sila sa customer, pwede smile. Kasi nga sila pagkakali na, dapat pwede talaga sila smiling, sila magalang sa customer. Kasarap ako, ang presyo ng produkto mo dapat masunod kumpara doon sa iba. Mababa ka na lang, kaya kamaglang ka. Tawas ang customer makabakal sa iyo na barato. Balik-balik sa naman yan, balik-balik. Nakaaraman nila na barato ang pabakal. Magiging relevant sila. Kapanis to, kung bigalan mo pag-bigasyon, eh mag-bintay, ang agin. Agos-agos lang sa nag-pinso. Dapat may fighting spirit kita na dapat, ay kaya ko yan. Maski na yung mga ay sige sa nung sige, ang maging successful ka. Kusubot na sa katsaka. Negosyo. Kung mayo kang
Hilong-hilong sa dagan, kaya kung kakapuon, yung unan, di ka diba, ang magmakalang, magmalubing, dikit na ako yan, kusong kang sa inyong kaba. Ang negosyo talaga po may risk. Dapat ilagay din sa utak nila. Tapos siguro po, dapat talaga may kapital sila na ang negosyo ka din, ang pagpupuon na sakit, dapat may itutustos ka na may extra, kumbaga, panghipno naman sa mga na dahil inaasahan ng mga bagay. Tiwala lang sa Lord. Dapat pero makusok ang butot. Dan sa marit kaya na experience ko na mas lamang ang bilisya isa lugi. Kung mas lamang ang lugi, kaya kami maabot yung taon sa pagpapalagay. Tsaga lang. Sa primero, mag-algot ka na mag-iigas. Nangarap po sa kapos ng ginawa ko natin na dahil man yan, hindi ako pinigil. Kung hindi ka ng lugi, may ka ng kalina. Dahil ka matalo, dahil ka magiging mga ganyan. Diyan ka masin. Dapat yung negosyo mo, gusto mo talagang nag-enjoy ka man. Tapos, yun na yung kung nahanap kasi ko din yung lugar, na kung saan man ang market mo. Mag-survey mo na sila ang lugar na pupunta ka nila nakapwesto. Kasi inisip mo dapat talaga klaseng negosyo ang dapat yung dapat talaga. Mag-project study sila. Adala ninda ang sa indang lalaugan ng negosyo. Halimbawa, bago ngayon, produkto kang bagyo, adala ninda kung napirang daw ang kuyang kayan, na daitulis maraot, kung aran mga piris ako nang madali. Kaya kaipan, adala nindang maray ang pasikot-sikot kang sa indang paninda. Dapat talaga na maalala na talaga na minsan kaya sa mga pag ang nag-aabot na kalapan oversupply kung sige mo lang o sige mo oversupply ka na nababa ang price kaya Kaya po ang kung nalakaw, hindi mo pwede ikataon ng baba. Dapat kita, maging friendly, mabuot, makalimot sa parabakan. Ang ang mga parabakan, kung kailangan mo pagkakataon na desinta na ito dapat kusap ko lang sa akin, kaya dapat ang preso sa inyo. Kumagi kita, gusto sa tama pumunta. Gusto ko na kailangan na matabangan na kami na ano yung kami na mga nakakay ko sa pagsira at kung may minsan mga pupulang mga kapital. Yan pa, kaya kuwan ka mga saralik na para sira. Kaya ito po kayo mga pagpandemya, tapos katong Bagnong Christine, yung nagtaon na pong ayuda ang city, nga itong mga pautang, ang pinagreklamo kaya dyan, grabe na ang dokumentos na piga-agad. Kaya imbis na nababa-baba mga utang ng Tauban City na interest baga sa loan, grabe sila na na-inggan luta. Grabe ang requirements, siguro yung nalang yan, siguro dagdag na pautang ng gobyerno. Ito nga yung grouping haraga doon. Saan iba talaga, gusto man makautang, iba man anong ibabayad, kundi sa mga dokumentos na problema. Sa hiling ko sa presidente ngayon, mapapakusul ang sarang-sarang na ito na sa mga ganyan na konsultasyon ka meto sa kanamas meto. Sa araw kayo paraan at least sa mga pinay sa nakasignificant person, natatawan at advice ka ang meto kung ano talaga ang dapat na igur. Tanggalin ng mga tao, mga gusto na maralik-balik na may isasala. Papamahal ka. Siguro sa mga taon na yan, itatao ko naman ang sa kuyang pagtinda sa mga akin ko. Kung magtatagal ko yan, nasa na ko. Natagal after na lang sa inila. Sana po magdanay ko yung negosyo makatao pa man po ng trabaho sa ibang tao. Magnagot-nagot pa ako na may maipamana sa mga kapwa ko or mga aki. Pero ako kaya sa mga, ako pa kung magpasalida, nag-ano pa sa isip. Pag ako yung sa harong, baka kung
Manak kong isip, magparaka ka na sa namo, magtrabaho sa karoon. Mas maray pa yung alternative. Ako lang nagkakauray. Gusto ko kung maging successful ang aking po. At ako naman po siyang paladaan sa mga paglalarap sa iyo ng pasaya. At siya na ang pag-ibig sa Kristo. Thank you very much. That was the panel ng ABP. And of course, we would like to acknowledge ang pag-abot po ni Councilor Attorney Oying Rosales. And now, ladies and gentlemen, the presentation of awardee for Harigi Award. Ano ang Harigi Award, Mama Jana? Siring sa anuman na edifisyo, kahoy man o konkreto, ang harigi labi ka-importante. Ini ang konsideradong pundasyon na nagtataonin kapusugan sa istruktura kan sarong harong o edifisyo. Ang harigi na serbiman simbolismo araw kan ama sa pamilya o pamayo nin ahensya. Sa merkado publiko, siring sa Naga City People's Mall, inipig si simbolo kan mga burangan ng stallholders o di kaya vendors na sa laog ng daing mababa sa 50 taon na aktibong nagmantinir asin nagnenegosyo sa laog kan merkado publiko. Pigko konsiderar sindang naging mga harigi kan NCPM sa dakula nindang kontribusyon sa pag-uswag kan merkado. Labi pa kan pagiging parte ninda sa makulor na istorya kan Naga City People's Mall. Sa madaling sabi, ini ang mga sakahan o ugatan ng mga simpleng negosyante na marahay na ehemplo sa presente mga stallholders sa vendors. Sa pagiging nindang kaugma sa personal na pagkabuhay, pagiging marahay na magurang, asin matrayumpo sa pagnenegosyo sa Naga City People's Mall. To awards tonight, awardees, ladies and gentlemen, may we request to be with us on the stage, Mr. Ramon Florendo, City Government Department Head 1, Market Enterprise and Promotions Officer 1, and Market Superintendent. Mr. Claro Alfonso, Namaste President, Mr. Magno Edelberto Conat III, CEO, Founder, Nueca Naga City, Honorable Nelson S. Ligacion, okay. And of course, Councilor Attorney Oying Rosales, please join us. Ladies and gentlemen, we proudly present to all of you our Harigi Awardee. We are honored to call on stage our one and the only Harigi Awardee for tonight, Mrs. Lilia T. Olbes of Fresh Meat and Chicken Section. Espesyal na pagrekonisir sa 80 anyos sa pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa Naga City People's Mall, sa pagiging niyang maugma sa kamatrayumpo sa pagkabuhay, larakan higos, asin paghinuha, bakusana sa pagnenegosyo, pati sa pagpapamilya na nagpailing nin marahay-rahay na ehemplo bilang sarong ideal stallholder na dapat pangarugan. Ika-konsideradong saro sa Harigi kan Naga City People's Mall.
Ang onlang tropeo iginagawad kay Lilia T. Alves. And of course, ako ko din ang family ni Ma'am Lilia. So please join Ma'am Lilia on stage para po i-receive ang sa iyang award. and para na rin sa picture taking. Yun. Congratulations to our Harigi awardee, Mama Lilia T. Alves. We shall now call the awardees for Panalmingan Awards. Ano ang award na ini, Peter Ray? Ang gabos nga tao na nagmamaot na maging marhay ang sa indang pagkabuhay, dakulang katabangan kung may pigmineral na persona na buod niyang arugon dahil sa rason ng marhay na pag-uugali, pagiging marhay na magurang, asinsado sa profesyon o negosyo. Ining pinagmineral na tao baga nagsisilbing dakulang inspirasyon sa iya. Iyon ni ang Panalmingan Award na iginagawad sa mga kurangan na stallholders o di kaya vendors na sa laog din na imababa sa 40 hasta 40 taon na aktibong nagmamatinir asin nagninegosyo sa daog kan merkadong publiko. Ang mga ini binasilbing dakulang inspirasyon o panalmingan sa mga presente asin nagmamaon na magnegosyo sa laog kang Naga City People's Mall. Ladies and gentlemen, everyone, we present to you the award is for Panalmingan Awards. Miss Corazon Abesa. Espesyal na pagrekonisir sa 51 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagdinegosyo sa Naga City People's Mall. Sa paagi niyang maugma sa matrayupo sa pagkabuhay, tirakan higos, asin paghinguha, bakusa na sa pagdinegosyo pati sa pagpapamilya na nagpahiling ng marayrahay na ehemplo bilang sarong stall holder na dapat pangarugan, ika-konsideradong sarok sa mga panalmingan kan mga negosyante digdi sa Naga City People's Mall. Ang honorang sertipikong iginagawad kay Corazon Abesa. And of course, apunan ko din ang family ni Ma'am Corazon Abesa to please join ipo sa stage. Dolores Alakdan.
pagrecognizir sa 59 na pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa Naga City People's Mall, sa pagiging niyang maugma sa kamatrayumpo sa pagkabuhay, darakan higos, asing pagginuha, bakusana sa pagnenegosyo, pati sa pagpapamilya na nagpapahiling ni marahay-rahay na ehemplo bilang sarong stallholder na dapat pangarugan. Ika-konsideradong saro sa panalmingan kan mga negosyante, igdi sa Naga City People's Mall. Ang onrang sertipiko iginagawad kay Dolores Alacran. And of course, ako rin ang family ni Ma'am Dolores, the please join. Imelda Albero, to be represented by Reynolds. Espesyal na pagregulisir sa 51 na pagiging aktibo sa iyang pagninegosyo sa Naga City People's Mall. Sa pagiging niyang maugma sa matrayumpo sa pagkabuhay, darakan higos, asin paginuwa, bakusa na sa pagninegosyo, pati sa pagpapamilya na nagpahiling ng marayrahay na ehemplo bilang sarong stallholder na dapat pangarugan, ika-konsideradong saro sa panalmingan kan mga negosyante igdi sa Naga City People's Mall. Ang unang sertipiko iginagawad kay Ma'am Imelda Albero. And of course, request rin ng family ni Ma'am Imelda Albero to please join us sa stage para po sa photo-ops. Remilia Ano Nuevo. Espesyal na pagrecognizir sa 60 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa NCPL, sa paagi niyang maugma sa kamatrayumpo sa pagkabuhay, darakan higos, asin paghinuha, bago sana sa pagnenegosyo, pati sa pagpapamilya na nagpahiling ng marahay-rahay na ehemplo bilang sarong stallholder na dapat pangarugan. Ika-konsideradong saro sa panalmingan ng mga negosyante, igdi sa Naga City People's Mall. Ang onrang sertipiko iginagawad kay Remilia Ano Nuevo. And of course, again, the family of Ma'am Remilia Ano Nuevo, please join us. Cesar Antonio.
Antonio. Espesyal na pinag-rekonosir sa 54 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagninegosyo sa Naga City People's Mall. Sa pagiging niyang maugma sa kamatayon sa pagkabuhay, daratang higos, asin pag-inuwa, bakong sana sa pagninegosyo pati sa pagpapamilya, na nagpapahilinging marayrahay na ehemplo bilang sarong storeholder na dapat pangarugan, ikakonsideradong sarong sa panalmingan kan mga negosyante iti sa Naga City People's Mall. Inaapunan niyo po ang mga kaibahan ni Cesar Antonio at sa iyang pamilya para po maibahan po siya dito sa stage asin sa photo ops. Ang honderang sertipiko iginagawad kay Cesar Antonio. Remelio Antonio, espesyal na pagrekonisir sa 54 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa Naga City People's Mall. Sa pagiging niya maugma sa kamatarayupo sa pagkabuhay, daratang higos asin paghimuha, pagusana sa pagnenegosyo, pati sa pagpamilya na nagpahiling ng marayrahan na ehemplo bilang sarong storeholder na dapat pangarugan. Ikakonsideradong sarong sa panalamingan ng mga negosyante igdi sa Naga City People's Mall. Ang onrang sertipiko iginagawad kay Remelio Antonio. Napunan niyo po ang family, ang pamilya at mga kaibahan po ni Mr. Remelio Antonio. Melba Arbuis, espesyal na pinagpinisir sa 54 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagninegosyo sa Naga City People's Mall, sa pagiging niya maugma sa kamatarayumpo, sa pagkabuhay, daratang higos, asin pag-inuwa, pakusa na sa pagninegosyo pati sa pagpapamilya na nagpahiling ni marayrahay na ehemplo bilang sarong storeholders na dapat pangarugan. Ikakonsideradong sarong sa panalmingan ng mga negosyante iti sa Naga City People's Mall. Ang onrang sertipiko iginagawad kay Melba Arbuis. And of course, the Pastorinian family to please join. The family of Ma'am Melba Arbuis. Espesyal na pagrekonisir sa 56 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa Naga City People's Mall. Sa pagiging niya maugma sa kamatrayumpo, sa pagkabuhay, darakan higos, asin paghimuha, pakusa na sa pagnenegosyo, pati sa pagpamilya na nagpahiling, din marayrahay na ehemplo bilang sarong storeholder na dapat pangarugan
ikakonsideradong saro sa panalmingan ng mga negosyante igdi sa Naga City People's Mall. Ang onrang sertipiko ay ginagawad kay Bikias Borromeo. And of course, the family of Sir Bikias is joining us. Siguro pinsan ko din si Sir Bikias Borromeo. Napudali po si President Elpa Baloro. Corazon Diaz. Espesyal na pagrekonusir sa 66 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagninegosyo sa NCBM, sa pagiging niyang maugma sa kamatayon po sa pagkabuhay, darakan higos, asin paginuwa, pakusa na sa pagninegosyo, pati sa pagkapamilya na nagpahiling marayrahay ay ehemplo bilang sarong stallholders na dapat pangarugan. Ika-konsideradong sarong sa panalmingan ng mga negosyante, hindi sa Naga City People's Mall. Ang onang sertipiko iginagawad kay Corazon Diaz. And of course, the family of Ma'am Corazon Diaz, please join us. Isabel Evangelista. Espesyal na pagrekonisir sa 45 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa Naga City People's Mall. Sa paagi niyang maugma sa kamatrayompo, sa pagkabuhay, darangan higos, asin paghimuha, pagusala sa pagnenegosyo, pati sa pagpamilya na nagpahiling ni marahirahay na ehemplo bilang sarong stallholder na dapat pangarugan. Ika-konsideradong saro sa panalmingan ng mga negosyante hindi sa Naga City People's Mall. Ang onrang sertipiko iginagawad kay Isabel Evangelista. And of course, the family. May we call the family, yung mga kasama po ni Ma'am Isabel Evangelista, to join her for the photo op.
Monrovia. Espesyal na pikunisir sa 44 anyos sa pagiging aktibo sa iyang pagninegosyo sa Naga City People's Mall. Sa pagiging niyang maugma sa kamatrayon po sa pagkabuhay, daratang higos, asin pagiguwa, kapusa na sa pagninegosyo pati sa pagpapamilya na nagpapahiling ng marayrahay na ehemplo bilang sa role holders na dapat pangarugan. Ika konsideradong sarok sa panalmingan kan mga negosyante igdi sa Naga City People's Mall. Ang unang sertipiko iginagawad ki Adelina Monrovia. Again, we request the family of Ma'am Adelina Monrovia to please join. Jaime Sanchez. Espesyal na pagrekonisir sa 51 anyos na pagiging aktibo sa iyang pagnenegosyo sa Naga City People's Mall. Sa pagiging niyang maugma, asin matrayumpo sa pagkabuhay. Darakarigos asin paghinguha, bakusa na sa pagnenegosyo, pati sa pagpamilya na nagpahiling ng marayrahan na ehemplo bilang sarong stallholder na dapat pangarugan. Ika, konsideradong sarok sa panalmingan kan mga negosyante igdi sa Naga City People's Mall. Ang on-rang sertifiko iginagawad ki Jaime Sanchez. Of course, we request the family of Sir Jaime Sanchez to please join us here. May we also call on the President of the Dry Fish Section, Sir Camilo. Congratulations to our 12 Panalminan awardees. Congratulations sa inyo lahat. A big round of applause naman sa ating mga awardees. And now, the presentations of awardees for Legacy Award. Botica Oriental. Botica Oriental, recognition for pioneering contributions. Today we honor a legacy that has stood the test of time. Botica Oriental was established by pharmacist Angelica M. Cibulo in the post-war years. Following the loss of the husband, she faced immense challenges. But through the unwavering support of Botica Oriental's loyal patrons, she was able to send all 6 of her children to prestigious universities in Manila. Her legacy lives on today. Botica Oriental continues to serve the community with the same dedication and integrity, now under the stewardship of her daughter, Monina M. Cibulo, a dual licensed pharmacist in both the Philippines
in the United States. We proudly present this Legacy Award to Botica Oriental, a testament to resilience, service, and generation commitment to health and well-being. We will now read the speech from Botica Oriental. Ay, sa ating mga guests, you can, ano po? Pwede na po umupo, ating mga VIPs. Good afternoon or good evening, fellow Nagueños. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the city government for this recognition. Second, I would like to thank our fellow Nagueños for giving me the opportunity to continue the legacy of Botica Oriental, a humble yet enduring establishment founded by my mother, who was also a pharmacist. As early as after the Second World War, Botica Oriental came into existence. Eventually, my mother entrusted its management to me. For several decades now, it has faithfully served our community. Long before the rise of large commercial drugstores, Botica Oriental was the go-to pharmacy for people living here and outside Naga. Today, it continues to be the trusted place for many in these communities to purchase their medicines. Perhaps one of the reasons why we have remained relevant is by being a clinical pharmacist. I'm able to assist our customers by explaining the medications prescribed to them, answers to questions they may have been too shy to ask their doctors or simply forgot during their consultations. All free of charge. Many of them have since become our loyal Suki customers. Over the years, Botica Oriental has remained simple and personal. I continue to attend to customers myself. Those who wish to avoid the long lines at large drugstores come to us for quicker, more attentive service. Sometimes they even come just to ask for directions or help in finding something in the supermarket. Through all this, Botica Oriental remains committed to serving our community, possibly even beyond my lifetime. Thank you, and may we continue to support and uplift each other as proud members of this city. That is the speech from Botica Oriental, Molina M. Sibulo. A big round of applause, please. Ladies and gentlemen, tonight we honor Mr. Rogelio Abad, a hardworking baggage handler who at 76 years old continues to serve with dedication here at Naga City People's Mall for over 30 years. He has carried loads every day, but more than that, he has carried a spirit of discipline and integrity. He saved 200 pesos daily, eventually building up over 300,000 in the bank, which he used to build his own home. Throughout his entire career, he has never lost a single baggage, a true mark of trustworthiness and excellence. For his lifelong dedication and inspiring story, we proudly present the Legacy Labor Award to Mr. Rogelio Abad. Let's give him a warm of applause.
The Legacy of Labor recognition is presented to Mr. Rogelio Tiabad in honor of over 30 years of devoted service in baggage handling since 1979. Your tireless work, quiet strength, and lasting dedication reflect the true meaning of hard labor and integrity. At 76, your legacy stands as a powerful example of commitment and perseverance. With deepest respect and gratitude, given this 30th day of May 2025 at the Naga City People's Mall, signed by Mr. Ramon Florendo and Honorable City Mayor Nelson Legacion. What an inspiring evening it has been so far. Celebrating the true heart of the People's Mall, its people. And to give us a moment to pause, reflect, and enjoy, we now present a very special intermission performance. Please sit back and enjoy this heartfelt musical offering from the 14th Naga City People's Mall Videoke Challenge Champion, Mr. Armand J. Tagle. A tribute to the spirit of resilience, unity, and dedication that we've seen so vividly tonight. Please give him a round of applause. Good evening po. Sino ang gusto ko magkain? Sige lang po. Let me love you for the reason that you give me all the time. On the paper some affection from your direction, night after night. Let me love you for the reason. You know that I would do. It's not but the way you're thirsty, my heart is bursting with love for you. Come on, did you matter I would tell you? Father, you were the key. I'm a man and you're a woman. There's only you, man, the one is sweet. What is again?
Thank you so much po. Alright? Thank you for that beautiful performance. It truly captured the soul of this celebration. Now, we are honored to welcome a leader whose guidance and commitment to public service has inspired many within the city government of Naga. His dedication to excellence and professionalism continues to shape the workforce of our city. Please give a warm round of applause to our guest speaker for this evening, the Acting City Human Resource Management Officer, Mr. Anselmo Maño, as he shares an inspirational message on professionalism and service. Gusto ko lang yung pagkakot sa boss. First time ko mag-ibong araw ko sa market. Yun na yun, sinadala ko mga video, idinidicate ko sa mga kapag-empleyado. Medyo madamdaming sinayong tumunya. Sana maging itong inspirasyon para sa iyo. Especially, dekada staying sa market. Ako, nasa buka ako ang market kasi kung active man ako, regular ako sa market. Kan elementary ako, paborito ko lugar kasi halo-halo section, sa Karibuli. Pag sasaog ni Mama Sira, ang katakit, bigyan sa second floor, Karibuli. So, sa mga paborito kong lugar ko. Kan nag-high school ako, ang sa paborito mong tambayan si Comic Sans sa first floor. Kada ko pwede katong comics. Ang mga early 80s. So, taon ko yan sa paborito. Bago ng eskwela, nagbabasa ko ng comics sa ground floor. Kaya may YouTube ako na bago sa concept market. Since para sa ako mag-go ako. Mabasa man po ako para yung Sir Martin. Babasahan ko naman po sa kuya ng mensahe para sa inyo. Pero yung mensahe mo, because gusto ko pasarili sa empleyado. Kasi kita po ang nagsiservice sa kliyente tayo sa market. Nakulang bagay sila, at kumayo po sila, mayo man sa market. Kaya dapat po siguro pangatamanan ka sa inyong pag-istability, especially itong mga halun na. Kung mapapansin ka po ba sa walo, marinig sa taman na halun na sila, si Senyang Health, medyo ako nang makusot kung paragandahan. Pero again, po, siligas yung binawalan nito sa market na dapat ang pagkatamanan. So, mabasa mo po ako, inot na inot, isa po yung mga pag-iniba sa City Hall. Salamat po sa inyo binigituran daw. Whether na tinatabangan po ito sa mga vendors, tinirta ang kaninigan sa Kuya Market, or ito mga problema na dapat ang ayusin sa nakuya. Kung minsan nakukulang tubig, nakukulan, o kuryente man yan, takula po ang sa inyong pagtaba. You're all important part of our city government. You are the frontliners. For many people, you are the only interaction with City Hall. Kama po ang koneksyon nila sa City Hall. Takula po yun ang bilang sarong empleyado nga sila. The market isn't just a place to buy and sell. It is a place where people make living. A place where families get their daily food. It's the heart of our community, and it stays alive because of your contribution. May tulong bagay lang po kung gusto pasahan para sa inyo. Ingot sa inyong performance. Pagtugod ko po ang critical na elemento, tanong tayo po kita market niya, tanong ko kita mga kliyente niya kahalo. When we talk about performance, you don't just mean doing your job.
we mean doing it well and with purpose. Minsan po sa gawin na po sa bana, nalilig ba ang market? Ang market ba safe for everyone? Baka lang para sa to, at sinaglalok sa market. Sa mga empleyado ng market, nakakulit na bakit ang tama sa panahon? Or natatabangan na ba sila kung ikaw mga reklamo? Hindi po yun ang pamagulan sa to, tunod na inyo. And this means that kepuan ni resulta. So, ang pangabulan ng pagkiraray, let's make sure na ang trabaho daw para sa patuloy yung mga kliyente sa market. Ang ito daw po gusto mensahe is that the service should be people-centered. Government is not just about forms and policies, it's about helping people. Every day, may nasasabatan po ng mga durang na nagsasama sa market. May mga PWDs na dapat ang tabangan. May mga pamilya na nag-aasa na dapat ang market malinig, orderly, and maasahan. Ang pagiging compassionate po dapat makikitang elemento ini na dapat pasensyoso, mabuod, kasi 53 times ito yung mga kliyente the way we wanted to be treated. Public service is not about making yourself important, it's about making others feel that they are important. Importante po ang pagdadamog sa mga tuyang mga kliyente, tabangan man ang mga senior citizen o yung mga person with disabilities, matawing guidance, instead of minsan, parte po ang pagiging trabaho ang makulit. Na ikaw kita mga kliyente na makupara parehas. Ikaw ang nabuod, ikaw ang nahisog, pero part ng pagiging empleyado is intindihan mo sa kliyente mo. Importante po kasi yun ang life ng market. Kumain nga sila, siguro sarado man ang opisina kami po. Bako ini taliyahan ang pag-iibig sa ila. Sarap po ini kapusugan. It's easy to get angry, but it's harder to be patient. But compassion makes our work meaningful. Ang sabi nga po kaya ni dating Mayor Jess Obredo, lead with courage and heart. Hindi po muli kasi nahihinta mo niya kasi gusto yung pamatis ito. Minsan, daigda kay buwan ang dakulang titulo. Ang pagigit lang, ang sa paralinig, dakulaw ng contribution sa market. Mahilig, maging proud na ang market malinig, ang sa tuyang market guard na maprotektahan sila pangkarapan. And at the same time, ang opisina, kung may madudumanan, pwedeng bukas. So, importante po yan, pangabudan sa patuloy ng empleyado. So, ipahiling kita na we lead by doing your job well, you lead by showing kindness, and you lead by choosing honesty. So, muna po, sa dito pagkalundong namin na para sa yung mga co-employees, let's work with honesty and integrity. Let's do our jobs not just to finish tasks, but to make the life better for others. Let's always put people first. Hindi po yung sasabi ni Sir Marcos Subato. Ininim naman na si mga kliyente before sa sarili pamilya. So, ang pangabunan ng sa to bilang public servant is ako nga rin po mas pinag-uuli mo na naiintindihan ang ito ko kasi parang may ibon na trabaho dyan. Harani po ako sa market kasi ako po manage ko ng nakabatwa kaya mga parang bono, parang karne, harani po sa puso ko. Nag-aabot yung matangap kaya kung ako entertain. So, tandaan lang po na there is no hard job if your heart is in the right place. Hindi po nadalat na niya ng mga inspiring awardee. Sana makatabang sa to sa pagpursige ng pagsisurvey sa tuyong mga hindi mga asphalt vendors, hindi mga nagpapakal, hindi mga nagpapasya sa market. Ipahiling ko po ang tunay na pagiging na ganyan. Magalang, honesto, ganun. Lastly, congratulations
congratulations to our MEPO team, to all the awardees, yung mga empleyado na awardan mo niyan. Sa mga empleyadong may 20 taon, 25 taon na hindi na nag-retiro. Dakulaw po in behalf of City Hall, dakulaw po sa mga pasasalamat sa inyo. Hanggang ganyan, padagos ko mo nagsisilbi, padagos ko mo nagiging ehemplo. Sana dahil ka mo mapagal, sana dahil ka mo magsawa, sana dahil ka mo magpundo na magiging ehemplo ng marami sa mga kapwa-empleyado. At at the same time, maging sandigan ka ngayon ito yung mga kliyente, yung mga stallholders, yung vendors, kasi na mga bisita tapos sa market. Pag ulit ka sa harong, siguro pag matulog ka na, may peace of mind na si dinulog sa iyong problema na solusyonan. Importante po yan. Dahil takmang kaibuhan ang honra minsan, kung kaibuhan talang itong honra sa sarili ka na nakapag-serve. Sa kulang bagay po yan. Minsan po para sa kuya, ang sweldo minsan, although kaibuhan, na i-contribute kay pero minsan, pag may nangangaibo, kaya po ang tabangan. So, sa kuyang mga pag-iliba sa supermarket, ang mga kapwa-empleyado. Salamat po sa ito servisyo. Sana din po magsawa. Kung may problema po, kung na kaya po resolveran within the market itself, tabangan po resolveran yan. Kung ano po ang kaya may contribute sa human resource, bukas po ang opisina. Sana ipadagos sa inyong maraming servisyo, yung proyekto ni Sir Monte Valendo, kasi kang incorporation din naman pero ang market po magabisado na sa pinakatakula ang panahon. Ngunit nagbago na ang panahon, nagwa ka ng kompetensya, nagwa ka ng takulang. Hindi yung generations na ganyan sa inyong tunay na masyado appreciated na market. Pero may opportunity ka na ibahiling yan. Takulaw ng potential kang market para sa patuya. Magayon ang lugar, nasa sentro siya. Sana sa mga abot ng mga panahon, mas kalap ito mapamalay, pakulang mapamaray, mapamoderno ang market. Takulang challenge ko yan sa MEPO, kasi nang pagtulog-tuman na may mga plano sa sermon ng tumatulog. Kaya po lang siguro, may presenta siyang tama. Kasi taon-taon lang po, dapat may papiling ka sa management sa City Hall na ang market dapat bandayan, all-good, kasi suportahan. Hindi po hindi matagal yung outcome kahaloy kung tayo nahihigit si value ka sa tuyong market. Kaya sa kapwa ko empleyado, kapag gusto talaga po si Marina Gigo, dito po arugol sa mga sala. Kung may sala po, dapat kinokoretahan o pinapalisahan niya. So, kung po reklamo sa tuyong mga market vendors, stall vendors, bukas po ang opisina, pagkabot sa complaint. Yan po, tulos ko yung asikasuhon. Yan po ang asigurasyon ng opisina ng resource. So, salamat po maray. Dahil po ako maparahaloy sa baka tukturo. Medyo matakal po familiar faces, kaya maupa akong nanginig ko na yata si Ma'am Ace ng BGS sa Luya. Salamat po maray. Good evening everyone. Thank you so much, Mr. Anselmo Manyo, for the truly inspiring message. Your words resonate not only with government employees, but with every individual, whether aspiring or currently in service, reminding us all of the value of integrity, commitment, and professionalism in everything we do. And now, ladies and gentlemen, the moment we're waiting for. It is a great pride and honor to present to you the MEPO Employees Awards. Those who have exemplified excellence, dedication, and loyalty in service. Get ready to recognize this year's recipient of Tingala Award, Loyalty Award, and
the Retiree Recognition. Ano po ang award na ini, mga Chan? Ang pagiging empleyado sa Market Enterprise and Promotions Office o mas kilala sa apod na MEPO sa lindong ng lokal na gobyerno at syudad ni Naga, Bakong, Pasig. Halangkaw ang inaasahan bako sa nakan mga direktang kliyente kan MEPO aron kan stallholders, vendors, saka suppliers, kundi orong nagayo kan mga customer or market goers, opisyales kan syudad, media asin publiko. Ini bako sa na dahil sa klase kan kompetisyon na pig-o-ofrecer kan mga kaparehas na pribadong establishmento sa syudad, kundi sa klase kan kalidad ng serbisyo publiko o manera sa paggogobyerno na pig-o-ofrecer kan lokal na gobyerno kan Naga na nabisto bako sa na sa Pilipinas kundi sa ibang nasyon. To present the awards for Tingala, Loyalty Awards, and Retiree Recognition, may we call on stage Mr. Ansel Manyo, Mr. Ramon Florendo, Mr. Claro Alfonso, The Namaste, the President. Everyone, we present to you The Tingala Award. Buhod-buhod sa Husay-Dusay Award, ang Tingala Award pinapoko sa pagiging marhay na ehemplo ng pagiging empleyado sa MEPO. Ganun siya minaserving modelo na pwedeng tingalaon na pangarugan kung paano maging marhay na empleyado sa MEPO sa lintong ng gobyerno lokal kang Naga. Ang mga taong ini maserving inspirasyon sa mga datihan sakot baguhan ng mga empleyado sa MEPO. Ang awarding ka ini laog kang kesyera 5 nakalistang kriteria sa husay-dusay as empleyado sa MEPO ng 15 taon. Beloved ladies and gentlemen, we shall now call the awardees for Tingala Awards. Alfredo Jacob. Ang Tingala Award buod kaanan rekonosymento ang pagiging marhay na ehemplo ipahiling kan sarong empleyado na pwedeng pangarugan inidirakan sa iyang dedikasyon sa trabaho asin komitidong pagserbi sa kapwa-tao baing payan kan mga voluntad na pag-ofrecer ng ekstrang tabang sa kliyente sagud sa kapwa empleyado luwas sa oras kan sa iyang trabaho